Bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-comment kung taga saan ka. Sa hirap ng buhay ay madami sa atin ang pinipiling iwanan ang pamilya para magtrabaho sa malayo at kumita ng mas malaking pera. Tinitiis na malayo sa pamilya at mga anak, mabigyan lang sila ng magandang kinabukasan. Ngayon pakinggan natin ang kwento ni Marian na isang OFW at ang naiibang karanasan niya sa buhay. Mag-isa lang na binubuhay ni Marian ang kanyang nag-iisang anak na si Angelica. Wala na ang kanyang mga magulang at mga malalayong kamag-anak na lamang ang kasama niya sa kanilang lugar. Nagtatrabaho siya sa bayan sa isang maliit na restaurant bilang waitress. Tanging naiwan lang sa kanya ng mga magulang ay ang isang bahay kubo na kanila ngayong tinitirahan ni Angelica. Kapag papasok siya sa trabaho ay iniiwan niya si Angelica sa kanilang kapitbahay na malayo din nilang kamag-anak. Si Angelica ay nasa 3 taon pa lamang ng panahong iyon kaya hindi pa niya ito maiwan na mag-isa sa kanilang bahay. Nagbibigay na lang si Marian ng kaunting barya sa kanilang kapitbahay kapalit ng pagbabantay sa kanyang anak. Pagka-uwi ng hapon ay masaya niyang susunduin si Angelica sa kapitbahay dala ang ilang tinapay bilang pasalubong. Aling Yoli, susunduin ko na po si Angelica. Tara na anak, nandito na si nanay, may pasalubong ako sa iyo na tinapay. Ito ang masayang wika ni Marian nang tawagin niya si Aling Yoli mula sa labas ng bahay nito at sabay bigay ng baryang 20 pesos sa matanda. Lumabas naman sa bahay ang anak niya at masayang kinuha ang mga pasalubong nitong tinapay. Ang mga tinapay na iyon ay binigay pa sa kanya ng may-ari ng restaurant na kanyang pinapasukan. Mabait sa kanya si Mr. Santos at alam ang kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Halos 3 taon na nga din na nagtatrabaho doon si Marian at wala naman siyang masabi sa kanyang amo dahil sobrang bait nito sa kanya. Pagdating nila sa bahay ng anak ay agad na nagluto si Marian para sa kanilang hapunan. Nilabas din niya ang isang plastic na naglalaman ng sinigang na karne na binigay din ni Mr. Santos. Pagkatapos nilang kumain ay nagtimpla pa siya ng gatas ni Angelica at saka ito nakatulog na ng tuluyan. Habang natutulog naman ang kanyang anak ay pinagmamasdan niya ito. Iniisip niya kung hanggang kailan sila pwedeng ganun na lang ang buhay. Ilang taon na lang ay papasok na sa eskwelahan si Angelica at hindi niya alam kung kaya ba niyang pag-araling ang kanyang anak dahil maliit lang naman ang kanyang sweldo sa restaurant. Kinabukasan ay muli niyang iniwan si Angelica kay Aling Yoli. Nakita naman niya ang lungkot sa mata ng anak at naawa siya dito. "Huwag ka nang malungkot at umiyak, Angelica. Pag-uwi ni nanay ay dadalhan kita ulit ng tinapay. Aling Yoli, kayo na po ulit ang bahala kay Angelica. Sige Marian, ako na ang bahala sa kanya, iwanan mo na lang siya dyan. Mamaya ay magigising na din si Grace at maglalaro sila." Sagot naman ni Aling Yoli na noon ay maagang nagluluto ng pananghalian. Si Grace ay apo ni Aling Yoli na nasa 6 na taong gulang na din at siyang kalaro naman ni Angelica. Pagbaba ni Marian sa bayan ay nadaanan niya ang isang babae na namimigay ng mga papel mula sa isang recruitment agency. Binigyan ng babae si Marian at nakita niyang nangangailangan ng mga bagong factory worker ang isang kumpanya sa Taiwan. Pagdating niya sa trabaho ay inisip niya ang tungkol sa papel na kanyang nakuha at tinanong ang kanyang kasama kung maganda bang magtrabaho sa ibang bansa. "Ano sa palagay mo, Marie? Subukan ko kayang pumunta sa Taiwan at doon magtrabaho. May recruitment agency kasi akong nakita kanina at nangangailangan sila ng mga factory worker doon." Ito ang tanong ni Marian sa katrabaho niyang si Marie. "Balita ko, Marian, ay malaki ang sahod doon. May kapitbahay kami doon nagtrabaho. Halos isang kontrata pa lang niya ay nakabili na agad sila ng lupa
At nang sumunod na punta niya doon ay nakapagpatayo na siya ng bahay. At ngayon ay maganda na ang buhay ng mga anak niya. Ito ang sagot ni Marie kay Marian. Dito ay napaisip na siya at nang sumunod na araw ay nagpunta siya sa agency para magtanong ng mga kailangan na papeles. Miss Marian, ito po ang listahan ng mga kailangan natin sa Taiwan. Sa susunod na linggo ay may interview po kami sa mga aplikante. Kung gusto po ninyong mag-apply, ay pumunta lamang po kayo dito at dalhin nyo na po ang ilan sa mga requirements kung ano po ang meron kayo. Pagka-uwi ng bahay ay hinanap niya ang ilan sa mga papeles na kakailanganin niya. Sa interview naman ng employer ay kasama siya sa mga nakapasa dito at pinapakompleto na lamang ang mga requirements sa kanila. Nakakuha na din siya ng passport at nakompleto niya na ang lahat ng kailangan matapos ang mahigit 2 buwan. Marian, kanino mo naman balak iwanan ng anak mo? Maliit pa ang anak mo, sino ang mag-aalaga sa kanya kapag umalis ka na? Ito ang tanong ni Marie sa kaibigan niyang si Marian. Baka iwanan ko muna kay Aling Yoli, tutal sa kanya ko naman siya iniiwan. Kapag pumapasok ako dito sa kakamag-anak namin siya, siguro naman ay hindi niya pababayaan ang anak ko. Wika ni Marian na may halong pag-aalinlangan din kung mapagkakatiwalaan ba niya talaga si Aling Yoli. Pagdating naman ng bahay ay kinausap niya ang kanyang anak at pinilit na ipaliwanag dito kung bakit kailangan niyang umalis. Angelica, anak, makinig ka kay nanay. Kailangan kong umalis para magtrabaho sa malayo para maibigay ko sa iyo ang lahat. Sa kamalapit ka ng mag-aral, kailangan ni nanay ng pera para makapag-aral ka sa magandang eskwelahan. Huwag kang mag-alala kasi madalas naman akong tatawag kay Aling Yoli. Ito ang sabi ni Marian sa anak na halos naiiyak na siya. Kinausap din niya si Aling Yoli at nakiusap na alagaang mabuti si Angelica at bantayan ang kanilang bahay. Aling Yoli, kayo na po ang bahala kay Angelica. Bantayan niyo na din po ang bahay namin. Magpapadala na lang po ako ng panggastos ninyo kada buwan. Ito ang pakiusap at mga binilin niya kay Aling Yoli habang inaayos niya ang mga gamit na dadalhin niya. Nagpaalam na din siya kay Mr. Santos na may-ari ng restaurant na pinapasukan niya at nagpasalamat sa lahat ng tulong nito sa kanya. Hindi naging madali kay Marian ang desisyong iyon pero naintindihan naman siya ni Mr. Santos at sinabing tatanggapin pa rin siya nito kung sakaling babalik siya sa restaurant. Pagkalipas ng ilang linggo ay nakatakda na siyang umalis kasama ang iba pang mga mapalad na natanggap. Sa airport ay umiiyak na si Angelica at halos ayaw siyang bitawan ng anak. Hindi na napigilan ni Marian ang maiyak dahil iyon ang unang pagkakataon na iiwanan niya ng matagal ang anak. Habang nasa eroplano ay iniisip pa rin niya si Angelica at tinatanong ang sarili kung tama ba ang mga desisyon niya at ang pag-iwan niya nito kay Aling Yoli. Pagdating naman sa Taiwan ay nagsimula na ang trabaho ni Marian sa kumpanya. Madami din siyang naging mga kaibigan doon na kapwa niya OFW. Nililibang na lamang niya ang sarili sa pagsama sa mga ito sa mga pasyalan doon tuwing wala silang pasok. Ang unang sweldo naman niya ay pinadala niyang lahat yon kay Aling Yoli. Aling Yoli, naipadala ko na po ang pera, ibili po ninyo si Angelica ng mga kailangan niya dyan at mga pagkain. Kumuha na din po kayo dyan ng panggastos nyo. Yun matitira po ay baka pwedeng ilaan nyo sa bahay namin para maayos siya. Kausapin nyo na lang po si Mang Goryo dyan na karpintero sa atin para siya ang gumawa. Ito ang mga sinabi ni Marian kay Aling Yoli pagkatapos niyang tawagan ito at magpadala ng pera. Sige Marian, gagawin ko lahat ang sinasabi mo at makakasigurado kang ipapaayos ko ang bahay niyo, tugon ni Aling Yoli habang kausap ito sa cellphone. Ganoon ang ginawa ni Marian sa tuwing makukuha niya ang kanyang sweldo. Halos kalahati ng kanyang sweldo ang pinapadala niya kay Aling Yoli, kalakip nito ang tiwala na kanyang binigay sa matanda. Samantalang ang bahay naman ni Aling Yoli ay unti-unti naman niyang pinapagawa
at pinapaganda. Pinalagyan niya din ito ng bakod na semento at naglagay ng isang gate. Nakabili din siya ilang mga kagamitan sa bahay at mga damit ng kanyang apo na si Grace. Si Angelica naman ay mapapansin ang pamamayat nito dahil hindi na bumibili ng gatas nito si Aling Yoli dahil nanghihinayang ang matanda sa mahal ng gatas. Napansin naman yon ng ilan nilang mga kapitbahay na napapadaan doon at nagtataka kung saan kumuha ng pera si Aling Yoli para mapaayos ang kanyang bahay. Maring Yoli, mukhang umaasenso na tayo. Gumaganda na ang bahay nyo. Diyan ba napupunta ang mga pinapadala ni Marian? Ito ang wika ni Aling Berta kay Aling Yoli nang mapadaan ito sa kanyang bahay. Anong sinasabi mo, Berta? May trabaho din ang anak ko sa bayan at iyon ang ginamit namin para ipaayos ang bahay namin. Huwag kang gumawa ng kwento dyan at baka may makarinig sa'yo. Ito ang pagkakaila ni Aling Yoli. Ang bahay naman nila Marian na halos katabi lang ng bahay ni Aling Yoli ay halos bumagsak na dahil napabayaan na ito at hindi pinaayos. Ginastos din ni Aling Yoli ang pera ni Marian para makapasok sa isang private school ang kanyang apo na si Grace. Hoy Marie, kamusta ka na dyan? Kamusta na ang restaurant? Ito ang masayang pagbati ni Marian nang minsang tawagan niya ang kaibigan na si Marie. Ayos lang naman kami dito, Marian. Ikaw kamusta ka na dyan? Kailan ka uuwi dito para magbakasyon? Wika naman ni Marie na may pagkasabik sa kaibigan. Nakiusap naman si Marian sa kaibigan na puntahan ang anak para makita ang totoong kalagayan nito sa kamay ni Aling Yoli. Marie, baka pwede mong bisitahin ang anak ko sa amin at tignan mo kung kamusta na siya doon. Hindi ko kasi makita kung ano na ang nangyayari sa kanya dahil wala naman kamera ang cellphone ni Aling Yoli at sa tuwing tatawag ako ay palagi niyang sinasabing natutulog o naglalaro sa labas ang anak ko. Ito ang pag-aalalang sabi ni Marian. Halos malapit nang matapos ang unang kontrata niya sa Taiwan pero isang beses pa lamang niya nakausap ang anak sa telepono kaya nag-aalala na siya. Pagkatapos nilang mag-usap ay agad na pumunta si Marie sa bahay ni Aling Yoli. Nagmasid-masid muna siya sa paligid at kinuhanan ng larawan ng bahay nito. Nanlumo naman si Marie nang makitang gumuho na ang bahay nila Marian dahil napabayaan na ito. Kinuhanan niya ito ng mga video at saka pinadala kay Marian. Inabangan din niya ang paglabas ng batang si Angelica at nang makita niya ito ay napaluha siya dahil sobrang payat na nito. Pinadala ni Marie kay Marian ang lahat ng larawan na kaniyang kinuha at nang makita ito ni Marian ay halos hindi siya makapagsalita. Bakit ganoon? Ang dating lumang bahay ni Aling Yoli ay sobrang ganda na ngayon at ang bahay namin ay gumuho na. At ang anak ko ay sobrang payat na. Ito ang natanong ni Marian sa kanyang sarili habang umiiyak na pinagmamasdan ang mga picture mula kay Marie. Tinawagan niya agad si Aling Yoli para kamustahin ito at kamustahin ang kanyang anak. Aling Yoli, kamusta na po kayo dyan? Si Angelica, pwede ko po bang makausap? Naku, Marian, nasa labas at isinaman ni Grace sa plaza para maglaro, baka mamaya pa sila makauwi. Huwag kang mag-alala at nasa maayos naman siyang kalagayan. Ang bahay niyo naman ay maayos naman at araw-araw kong nililinisan niyon para kahit walang tao ay hindi masira o maipon ang mga dumi. Ito ang mautal-utal na paliwanag ni Aling Yoli. Si Marian naman ay halos umiiyak na sa kabilang linya pero hindi siya nagpahalata sa matanda. Minabuti niyang bawasan ang mga padala niya dahil 2 buwan na lamang ay matatapos na ang kontrata niya. Balak niyang umuwi muna at hindi niya sasabihin kay Aling Yoli na darating siya para sorpresahin ito. Natapos nga ang kontrata niya ay palihim siyang umuwi ng Pilipinas. Nagpunta siya sa bahay ni Marie at nagpasama siya dito. Habang nasa biyahe ay hindi niya na mapigilan ang pag-iyak dahil nagtiwala siya kay Aling Yoli.
Umaga iyon at nang malapit na sila sa bahay ay napansin agad nila ang isang batang natutulog sa upuan sa labas ng bahay. Kinabahan si Marian at dahan-dahan niyang nilapitan ang bata. Napaiyak naman siya nang makitang iyon ang anak niyang si Angelica na payat na. Si Marie naman ay halos napapailing na lang sa mga nakikita, hindi niya lubos akalain na magagawa iyon ni Aling Yoli sa isang bata. Napansin din ni Marian ang malaking pagbabago sa bahay ni Aling Yoli at lalo itong gumanda. Malakas na kinatok ni Marian ang pintuan ng bahay na iyon at laging gulat ni Aling Yoli nang makita si Marian sa labas. Anong ibig sabihin nito, Aling Yoli? Bakit natutulog sa labas ang anak ko? At saan ninyo dinala ang mga perang pinadala ko? Wala kayong awa sa amin, nagtiwala ako sa inyo pero ito pala ang gagawin ninyo. Tignan nyo, ang anak ko ang payat na at ang bahay namin ay gumuho na dahil hindi ninyo pinaayos. Humanda kayo dahil idedemanda ko kayo. Ito ang pasigaw na sabi ni Marian kay Aling Yoli. Hindi naman makapagsalita pa ang matanda dahil nabigla siya sa mga pangyayari at hindi niya alam kung paano pa magdadahilan. Kinuha ni Marian si Angelica at tumuloy muna sila sa bahay nila Marie. Naawa si Marie sa kanyang kaibigan at sa bata. Pumunta naman si Marian sa barangay para ireklamo si Aling Yoli at para maibalik ang mga perang pinadala niya. Humingi siya ng tawad sa kanyang anak dahil iniwan niya ito sa taong hindi pala mapagkakatiwalaan. Binigay ni Marian ang mga binili niyang pasalubong sa anak at niyakap niya ito ng mahigpit. Anak, patawarin mo ako at iniwan ka ni nanay. Wika ni Marian sa anak na muling tumutulo ang mga luha. Sa barangay naman ay inamin na ni Aling Yoli na ginastos niya para sa pansariling pangangailangan ang mga pinadala sa kanya ni Marian. Dahil dito ay inutos ng barangay na unti-unti nila itong bayaran at kung hindi magbabayad ay sasampahan na sila ng kaso. Makalipas ang isang buwan ay tinawagan na si Marian ng kanyang agency para bumalik ng Taiwan. Si Marie na lamang ang kinausap ni Marian para magbantay sa kanyang anak dahil malaki ang tiwala niya sa kaibigan. Naku, Marian, huwag kang mag-alala dahil aalagaan namin si Angelica dito. Nandito naman sila nanay at sila ang magbabantay kay Angelica kapag nasa trabaho ako. Ito ang pangako ni Marie sa kaibigan. Napanatag ang kalooban ni Marian sa narinig at nagpasalamat sa kaibigan. Nang sumunod na linggo ay bumalik na nga sa Taiwan si Marian para magtrabaho. Sa pagkakataong ito ay panatag na siya dahil alam niyang nasa mabuti ng kamay ang kanyang anak, habang si Aling Yoli naman ay pinagsisihan ang mga nagawa at naging tampulan ng mga usap-usapan sa kanilang barangay. Habang si Marian naman ay pinagsisihan din na pinagkatiwalaan niya ang matandang ito. Ikaw, ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Paki-comment na yan sa ating comment section at pupusuan natin yan. At dito nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ay mag-subscribe lang sa ating channel para sa mga susunod pang videos. Maraming salamat.